siya'y papurihan ngayon at magpakailanman. Ang daigdigan, lahat ng naroroon. Awit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang isang angkan ng Diyos upang sama-sama tayo magpasalamat at mag-alay sa ating Ama sa langit sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Ngayong linggong ito, marami tayong ginugunita. Pagdasal natin ang mga misyonerong Pilipino sapagkat ngayon ay linggo ng mga misyonerong Pilipino. Ngayong linggo ding ito ay ipinagdiriwang natin ang pandaigdigang araw para sa mga lolo at lola, sa mga nakakatanda. Sila na nauna sa atin sa paglalakbay ay magdulot sa atin ng karunungan at pagmamahal. Sa misang ito, pagdasal din natin patuloy ang mga naapektuhan nitong nakalipas na mga baha. Iba siguro sa kanila hindi pa rin makapagsimba sapagkat maging ang kanilang mga simbahan ay nasira. Ang kanilang mga tahanan at ang iba'y nawala ng mahal sa buhay. Alalahanin natin ng ating mga kapatid na may pinagdaraanan din ngayon na pangangailangan at pagsubok upang gayon ang ating pagdiriwang ay maging tunay na pagpapahayag ng ating debosyon at pananampalataya sa Diyos. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang pagsisihan ng ating mga kasalanan. Panginoong Hesus, Ikaw ang tinapay na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Jesus, Ikaw ang pinagmumulan ng karunungan at lakas at pag-asa sa buhay. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ang nagsusugo sa amin upang ibahagi ang mabuting balita ng kaligtasan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos ang kaligtasan. At sa luma'y kapayapaan, at sa luma'y
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililingap mo ang mga walang inaasahan kundi ikaw. Hindi maidarangal at hindi magiging banal ang sinumang sayo'y napapawalay. Dagdagan mo ang iyong kagandahang loob sa amin upang sa iyong pamumuno at pangangasiwang magiliw, mapakinabangan namin ang mga biyaya mo sa lupa bilang pagkakamit na namin sa makalangit mong pagpapala. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Noong panaong iyon, isang lalaking taga-Baal sa Lisa ang lumapit kay Eliseo. May dala siyang bagong aning trigo at 20 tinapay na yari sa unang ani niya ng sebada. Sinabi ni Eliseo, "Ihain ninyo iyan sa mga tao." Sumagot ang kanyang katulong, "Hindi ito magkakasya sa 100 tao." Inutos niya uli, "Ihain ninyo iyan sa mga tao, sapagkat sinabi ng Panginoon, mabubusog sila at may matitira pa." At inihain nga nila iyon. Kumain ng lahat at nabusog. Ngunit marami pang natira tulad ng sinabi ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinakakain mong tunay, kaming lahat o may kapal. Pinakakain mong tunay kaming lahat o may kapal. Magpupuring lahat sa iyo o poon ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka't pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila't makapangyarihan. Pinakakain mong tunay kaming lahat o may kapal. Tanging Panginoon ang inaasahan ng tanang nabubuhay. Siyang nagdudulot ng pagkain nilang kinakailangan. Binibigyan sila ng sapat, hindi nagkukulang. Ano pat ang lahat ay may tinatanggap na ikabubuhay. Pinakakain mong tunay kaming lahat o may kapal. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin ay kalakip doon ang habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sino mang taong pagtawag sa Kanya'y tapat at totoo. Pinakakain mong tunay kaming lahat o may kapal. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo'y maging mapagpakumbaba, mabait, at matiyaga. Magmahalan kayo at magpaumanhinan. Pag sumakitan ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan. Iisa lamang ang katawan, at iisa rin ang Espiritu. Gayon din naman,
Iisa lamang ang pag-asa ninyong lahat, dulot ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. May isa lamang Panginoon, isang pananampalataya at isang pagbibinyag, isang Diyos at Ama nating lahat. Siya'y higit sa lahat, gumagawa sa lahat, at sumasa lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Narito at dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga kababalagang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Umahon si Jesus sa burol kasama ang kanyang mga alagad at naupo doon. Malapit na noon ang pista ng Pasko ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao. Tinanong niya si Felipe, "Saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito?" Sinabi niya ito upang subukin si Felipe, sapagkat alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe, "Kahit na po halagang 200 denaryong tinapay, ang bilhin ay di sasapat para makakain ng tigkakaunti ang mga tao." Sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres, na kapatid ni Simon Pedro, "Mayroon po ditong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sebada at 2 isda. Ngunit gaano na ito sa ganyang karaming tao?" "Paupuin ninyo sila," wika ni Jesus. Madamo sa lugar na yaon. Umupo ang lahat. Humigit kumulang na 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay ipinamahagi sa mga tao. Gayon din ang ginawa niya sa isda. Binigyan ng lahat hanggat gusto nila. At nang makakain na sila, sinabi niya sa mga alagad, "Tipunin ninyo ang lumabis para hindi masayang." Gayon na nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 bakol. Nang makita ng mga taong kababalagang ginawa ni Jesus, sinabi nila, "Tunay na ito ang propetang paririto sa sanlibutan." Nahalata ni Jesus na lalapit ang mga tao at pilit siyang kukunin upang gawing hari. Kaya muli siyang umalis na mag-isa patungo sa kaburulan.
Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Hesus Nazareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po ang mga may sakit at nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Hesus Nazareno. Araw ng linggo, araw ng Diyos, araw ng simbahan, at tayong lahat ay tinipon ng Diyos sapagkat mahal tayo ng Diyos. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Hesus Nazareno. Patuloy nating ipinagdarasal, gaya ng sabi ko kanina, ang ating mga kapatid na nasalanta at ngayon ay dumaraan sa matinding pagsubok dulot ng mga nakalipas na baha. Isama natin sila sa ating panalangin. Mamaya po pagkatapos ng komunyon ay tayo'y bilang isang pamayanang nagmamalasakit ay maghahati din ng tulong para sa kanila. Dahil ito yung linggong malapit din sa kapistahan ni San Joaquin at Santa Ana, ngayon po'y pinagdiriwang natin din ang linggo ng ating mga lolo at lola at mga nakakatanda. Kaya hinihiling ko yung mga nakaupo na lolo at lola, hindi ko na siguro tatanong yung nakakatanda kasi yung iba ayaw pang ganun, no? Lolo at lola na lang, no? Mga lolo at lola, tumayo nga ho, at yung mga nakatayong lolo't lola, kumaway para makilala natin. Tayo po ang mga lolo't lola, kaway yung mga nakatayong lolo't lola, palakpakan natin. Happy Grandparents' Day po sa inyo. Ayan. Si San Joaquin at Santa Ana, ang lolo at lola ni Hesus Nazareno. Minsan nagtanong ako sa bata, sino ang lolo at lola ni Hesus Nazareno? Hindi makasagot yung bata. Sabi ko, bibigyan kita ng clue. Yung lola, si Santa Ana. O, sino ang lolo? Sabi sa akin, si San Lazaro. No? Yung mga nakakatanda lang ang makakaunawa ho niyan. No? Yung mga medyo millennial, hindi yan maintindihan yung joke na yan. No? Kasi dati ang karerahan si Santa Ana at San Lazaro, no? Kaya akala nila magkatambal yung dalawa, no? Pero ang talagang lolo at lola ni Hesus Nazareno ay si San Joaquin at Santa Ana. Parehong wala na yung karerahan na yan dyan, no? Yung mga nakakatanda na lang. Yung mga lolo at lola ang mas nakakaalam noon. Paano nga ba tayo tumutugon? Narinig ko kanina, sabi ko sa inyo, mamaya pagkatapos ng komunyon, tutulong tayo sa lahat ng mga nasalanta. No? Hindi po natin sinara ang simbahan at dito tumuloy yung mga na-stranded, kinakain po natin sila at sila'y panandaliang namalagi dito sapagat ang dambana ni Hesus Nazareno ay tahanan ng bawat Pilipino. Ang simbahan ay tahanan din natin. At agad din tayong tumulong sa mga nangangailangan. At tayo po ngayon ay partner, bagamat mamaya meron tayong second collection, ay sa tulong pa rin po ng mga deboto, ng mga nagmamalasakit na deboto, nang kumatok sa pintuan natin ng Caritas Manila sapagkat mula pa rin noong Miyerkules hanggang ngayon ay agad-agad namamahagi na po ng mga relief packs para sa mga nasalanta ang simbahan po ng Quiapo. Sa tulong po ninyo mga kadeboto, agad-agad po ay 1,000,000 piso ay binahagi natin para maibili na agad ng bigas, delata, safety packs at kits, mga banig, mga kumot para sa mga taong nasira ang kanilang mga ari-arian ng mga baha. Kaya hindi pa rin sapat po yun, kaya tutulong pa rin tayo.
Kaya nga, napakaganda sa sandaling ito, maitanong natin, paano ba tayo kapag tayo haharap sa pangangailangan ng ating kapwa? Paano tayo kapag humaharap tayo sa sarili nating pangangailangan? Pag dumadating ang mga sitwasyong ito, ano ang ating tugon? Sa harap ng pangangailangan ng ibang tao. Sa ebanghelyo natin ngayon, narinig natin ng iba't ibang uri ng sagot. Nagtanong si Jesus Nazareno, saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito? Sa madaling salita, ang tanong ni Jesus Nazareno, paano natin tutulungan ang mga taong ito? Sabi ni Felipe, isa sa mga alagad ni Jesus Nazareno, kahit na may 200 denaryong tinapay na bilhin, hindi sapat para makakain kahit kaunti ang mga taong ito. Sa makatwid ang sagot ni Felipe, wala ho tayong magagawa. Hindi natin kaya ito. Yan daw ang unang uri ng sagot. Kapag may kaharap tayong problema, pangangailangan ng ibang tao o maging ng sarili natin, suko agad. Wala yan. Wala tayong magagawa. Hindi natin kaya yan. Ganun ba tayong klaseng tao? Kapag merong kagad pangangailangan, wala yan. Suko agad. Mahirap yan. Hindi natin kaya yan. Nandiyan naman yung isa pang alagad, si Andres. Ang sagot niya sa tanong ni Jesus Nazareno, mayroon po ditong isang batang lalaking may dalang 5 tinapay at 2 isda. Ngunit gaano po ito sa ganyang karaming tao? Si Felipe, ang sagot niya, wala tayong magagawa. Hindi natin kaya yan. Si Andres naman, sabi niya, meron dito, pero kulang. Hindi pa rin natin kaya. Kulang. Ganun ba tayong klaseng tao? Sa harap ng pangangailangan, para ba tayong si Felipe? Wala. Minsan binibiro ko yung mga tao kapag may lumapit sa inyo. Lalo na ngayon, maraming nangangailangan. Tatanungin ka, may pera ka ba dyan? Anong sagot na iba sa atin? Aminin natin. Wala. Minsan binibiro ko yung katabi ko, sana magkatotoo, mawalan ka talaga ng pera. Kasi sa totoo naman meron. Pero ang sagot mo lang, wala. Aminin. Wala. Meron ka ba dyan? Wala. Sana magkatotoo. Biro lang ho. Pero yung iba sa atin siguro ikakatwiran, Father, meron naman talaga pero kulang. Kulang ho ito sa amin nga lang, kulang na ho ito Kaya sinabi ko na ho, wala. Dahil ang katwiran natin, tingin natin kulang. Pag ganun daw ang pag-iisip natin, tandaan nyo, ang patron nyo, si Felipe at Andres. Alam nyo na ang patron saint nyo. Yung patron saint ng mga lagi nagsasabing wala, ayan, si Felipe. Yung mga lagi naman nagsasabing kulang, hindi sapat, si Andres. Pero ano ginawa ni Jesus Nazareno? Akin na yan. Yung maliit na yan, tinapay na yan, yung isdang yan. Ano ginawa niya? Nagpasalamat siya, nagdasal siya, ipinagkatiwala niya sa Ama, at anong nangyari? Mula sa kulang, napakain ng 5,000 tao. Yung wala, yung kulang, hindi lang naging sapat, naging sobra-sobra pa. Biruin niyo yun mga kapatid. Yung wala, yung kulang, hindi lang naging sapat,
higit pa sa sapat, sobra-sobra, may labis pa. Ito ang ipagdasal natin, mga kapatid, na igawad sa ating biyaya ng Panginoon, na matulad tayo kay Jesus Nazareno, sa gitna ng kawalan, sa gitna ng kakulangan, matuto tayong magpasalamat, magtiwala, upang tayo'y matutong magbahagi ng biyaya. Sapagkat kapag ganun daw ang nangyari, huwag kang mag-alala, hindi ka mauubusan. Di ba ganun tayo lagi? Kaya laging wala, kaya laging kulang, natatakot tayong maubusan, natatakot tayong mawalan. Pero pinapaalala sa atin ni Jesus Nazareno, hindi tayo mawawalan sa kabilang dako, labis-labis pa. Kaya nga tayo nandito. Binahagi ko po kahapon, may napadpad po dito mag-asawa, galing Bicol. Hindi nila alam babaha, kaya nakabiyahe na ho sila. Halos 15 oras. Pinag-ipunan nila yung pamasahe nila para makaluwas sila sa Maynila at makapunta sa simbahan ng Quiapo. Pero nung papasok na sila sa Metro Manila at nabalitaan nila yung baha, nalungkot sila, sabi nila, kung kailan naman tayo luluwas. Pinag-ipunan natin to, ang hirap makalikom para pamasahe lang sa bus, makaluwas. Ngayon pa bumaha. Kaya't akala nila, sabi nila, siguro sarado yung simbahan ng Quiapo. Kaya sabi ng mag-asawa, pero tuloy pa rin tayo. Kahit doon lang tayo sa pintuan ng simbahan, makahawak lang tayo sa pintuan ng simbahan, sulit na yung pinag-ipunan natin at sinakripisyo nating biyahe. Kahit doon lang tayo sa pintuan. Kaya laking saya nila, nung pagdating nila dito sa Quiapo, nakita nila, bukas ang simbahan. Tuloy ang mga misa. Kaya sabi nila, ay salamat, hindi sarado ang simbahan. Masaya na sila doon lang sa pintuan. Pero nakapasok sila. Nakasimba sila. At tuwan-tuwa pa rin sila nung natuklasan nila, maging yung pahalik sa likod, bukas pa din. Tuloy pa rin, pinapapasok pa rin natin ang mga tao. Kaya pumanik sila sa likod at humaplos sa paanan ng Nazareno. Tuwang-tuwa yung mag-asawa. Umiiyak sa tuwa. At pagkatapos nun, nagulat sila nung nakausap nila yung ibang ating mga kasamahan dito. Tumuli sila doon sa kamay ng Nazareno at nagpabasbas. Iyak sila ng iyak. Biruin niyo mga kapatid. Pinag-ipunan nila yung pamasahe. Halos 15 oras sila sa biyahe para lang makapunta dito sa Quiapo. At anong natuklasan nila? Sapat na sa kanila yung pintuan. Nakapasok sila, nakasimba sila, nakahalik sila, at nabasbasan pa sila ng kamay. Nung inaalok po silang kumain po muna kayo. Sabi nila, hindi na po. Babalik na po kami uli sa Bicol. Dahil yun lang naman pong sinadya namin dito. At tuwang-tuwa po kami sapagkat nakatuloy kami sa simbahan, sa tahanan ni Jesus Nazareno at ipinagkatiwala namin lahat sa Kanya. Mga kapatid, ito ang ating ipagdasal. Tayo po mapalad. Kahit anong oras, pwede kayong makabalik dito sa simbahan ng Quiapo. Kahit anong oras, pwede kayong makapunta sa likod. Pero ibang mga kapatid natin, napakalaking sakripisyo ang gagawin. Pero hindi nila ito alintana sapagkat pinagkakatiwala nila lahat sa Kanya. At ito ang nais ipabatid sa atin. Ang tunay na deboto, ipinagkakatiwala ang lahat sa Kanya.
At dahil marunong magpasalamat, marunong magtiwala, nasasaksihan niya ang pagpapala at himala. Sapagkat alam niya, alam ni Jesus Nazareno kung ano ang kailangan natin. Kaya nga tayo nandito, di po ba? Kaya malakas ang loob nating magdebosyon. Kaya may katulad ng mag-asawang yon na susuungin ng lahat. Sapagkat sa puso nila, alam ni Jesus Nazareno ang kailangan natin. At dahil alam niya, katulad ng ginawa niya sa mga tao nung panahon na yon, hindi niya pinabayaan sila. Yung wala, yung kulang, naging sobra-sobra pa. Ngunit hindi doon nagtatapos ang lahat. Kaya ipinapabatid sa atin ni Jesus Nazareno, alam ko ang kailangan nyo. Kapag nangyari na sa atin ang pagpapala, paglabas natin, kapag nakita natin ang ating kapwa, sana katulad din tayo ni Jesus Nazareno, alam ko ang pangangailangan ninyo. At katulad din ni Jesus Nazareno, tutugunan ko rin ang pangangailangan ng aking kapwa. Huwag naman sana tayo lang ang nakaranas ng himala. Tayo rin, tinatawag ni Jesus Nazareno, paglabas natin mamaya, marunong makiramdam. Alam ko ang kailangan ng aking kapatid, ng aking kapwa. At hindi ako magsasabing, wala, kulang. Anong gagawin natin? Tandaan niyo yung ginawa ni Jesus Nazareno. Nagpasalamat, nagtiwala, at nagbahagi. At dahil doon, buo na ang himala ng Diyos. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito, sama-sama po tayo magdasal. Mahal na pong Jesus Nazareno, narito po kami sapagkat alam namin, nababasa niyo po ang puso namin. Alam niyo po ang kailangan namin. Alam niyo po ang pinagdarasal namin. At alam niyo po ang pinakamabuti para sa amin. Salamat po. At kayo'y tunay na mabutit maawain. Patawad po kung minsan ang aming pag-iisip, ang lagi naming sagot, wala. Kulang. Wala kaming magagawa. Patawad po kung minsan naging maramot at manhid kami. Kayo po, daman niyo po ang aming pangangailangan. Turuan niyo rin po kaming makiramdam, magmalasakit, magpasalamat, magtiwala, upang katulad din ninyo, kami din maging daluyan ng himala at biyaya. Mahal na pong Jesus Nazareno, kawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Magsitayo ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos samang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal,
sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama upang tulad ni Jesus, maging bukas palad at mapagmalasakit tayo sa mga kapatid nating nangangailangan at may mabigat na pasanin sa buhay. Manalangin tayo, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Pagkalooban mo, Diyos Ama, ang Santo Papa, mga obispo, mga pare, at mga diakono ng mabuting kalusugan at karunungan upang masigasig nilang matulungan ang mga nagugutom at nangangailangan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Turuan mo, Diyos Ama, ang mga pinuno ng aming pamahalaan na ilaan ang yaman ng bayan sa ikauunlad ng ekonomiya, ikararami ng trabaho, upang matugunan ang pangunahing pangangailangan ng mga tao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Pagpalain mo, Diyos Ama, ang mga kasapi ng Mission Society of the Philippines sa kanilang pagpupunyagi na ibahagi ang mabuting balita. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng nakatatanda, lalo na ang mga lolo at lola, naway hanggang sa dapit hapon ng kanilang buhay, manatili silang tagapagpatunay sa mga pagpapahalagang Kristiyano at paninindigan na siyang matatag na sandigan ng bawat lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa banal mong awa, marapating mong mamalas ng namayapa naming mga kapatid ang iyong liwanag ng muling pagkabuhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tahimik nating idulog ang iba pa nating kahilingan. Mapagmahal na Ama, pakinggan mo ang panalangin ng iyong bayan. Buksan mo ang iyong puso sa pagtangis ng aming mga kapatid na nagugutom at nauuhaw sa iyong salita. Hiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo mga alay na sa iyo rin nagmula at ngayon aming ginaganap sa iyong dambana, upang sa aming ginaganap na pagdiriwang, ang iyong paglingap ay magtaguyod sa tanan at magpabanal sa aming pamumuhay sa kasalukuyan at mag-akay sa amin sa ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob. Kaya't minabuti niyang siya ipanganak ng birheng bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya kami kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo'y huwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala na sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsinuhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking